Hello guys, nandito na naman tayo at ako po lalong lumalalim ang drama sa Senado. Mukhang ang nagputukan doon ay sila-sila lang ah. At ayon sa mga balita, sapagkat wala doon ang NBI, kinonfirm yan ni wala doon ang NBI. Ang nandun lang ay nandun lang ay ang OSAA, itong mga security ng Senado. At ilang mga backup marines ang nandun at mukhang nagputukan ay sila-sila. So mukhang drama lang ito. Diversionary tactic para patakasin talaga si Tobats. Kaya PNP at PNP, and guys, kurdunin nyo ng mabuti. Ang problema natin dito ay si John Vic, hindi raw siya nandoon para arestuin si Bato. Napaka-incompetent talaga Naalala ko bigla si Nartaes, tao nga pala ito ni Mangga, Tapos itong si anyway, kung patakasin nyo si Bato, may pananagutan ng mga senador dito, Si John Vic na tanga, wala raw siyang intention na hulihin dun si Bato. Despite na alam na pala niya ang warrant of arrest ni Bato last November pa. Talagang sinadya niyang hindi hulihin. Napaka-competent talaga, grabe. Ay nako, PBBM. Ano pang hinihintay mo? Dito kay John Vic, sibakin mo na ito. Pati si Nartaes, Mawala talaga yan. Anyway guys, ang isa pa, itong nag-live itong si Kawatano, si Mr. 10K. Tatanga-tanga kang hinayo pa yan ang legacy mo. Ganyan mo ginagawa ang Senado. Simple lang naman, kung gusto mong matigil ang kaguluhan ito, ba't hindi nyo isuko si Bato? Huwag kayong maghintay ng TRO dahil mga bobo kayo, napakaliwanag ng senyales na binibigay sa inyo ng Supreme Court na hindi sila makikialam. Dahil kung talagang makikialam sila, agad-agad nag-TRO ang mga yan. Pero bakit binigyan si Bato ng 72 hours? Binigyan ang respondent ng 72 hours. After nun, binigyan si Bato ng 72 hours para sagutin. So, ibig sabihin, 6 na araw lahat yon. Di ba? 6 na araw? Bakit 6 na araw? Kumbaga, kailangan implement ang warrant, hindi kailangan hintayin. So, yan ay isang laking senyales na ang Supreme Court ay hindi magbibigay ng TRO. Isipin nyo, 6 na araw, tapos pasasagutin kayo, tapos mag-analyze pa ang Supreme Court. Mga bobo pa kayo. Sadyang tanga lang kayong mga hinayo pa kayong hihina ng comprehension ninyo, ang hihina ng utak ninyo. Ngayon, Kawatano, simpleng-simple lang. Kung gusto mong manahimik, isuko nyo si Bato. Tapos ang usap. At pag yan ay nakatakas, sisingilin talaga kayo ng taong bayan. Hindi lang taong bayan. Sisingilin pati kayo sisingilin sigurado kayo ng batas natin, Tapos nagsisiga-sigaan ka kung sigaw-sigawan nyo si Director Matibag. Baka nakakalimutan nyo na hiwalay ang kapangyarihan ninyo, hiwalay ang Senado sa executive, ang legislative at ang executive. Baka nakakalimutan nyo, baka akala ninyo kayo ang susundin at jojosin ng NBI, mga hinayo pa kayo. Napakayabang ninyo yung magkapatid na Cayetano. Si Pia, pasigaw-sigaw pang hinayo pa. Mga siraulo Tingnan natin ang mga susunod na mangyayari, mga hinayo pa kayo. Yan si Bato, dapat, kung gusto nyong manahimik, isuko ninyo. Kung ayaw naman, sabihin ninyo, manlaban na lang. Manlaban na lang siya. Nyo? So, abangan pa natin ang mga susunod na mangyayari. Naasar lang ako dito bigla kay Mr. 10K. Napakapangit ng legacy mong hinayo pa ka. Isipin mong nagkakanlong ka ng fugitive. Maliwanag yan, fugitive yan. Si Bato, di ba? Kinakanlong mong hinayo pa ka. Ikaw na gumagawa ng batas na yun, nagkakanlong ng kriminal. Maliwanag, obstruction of justice, nagkakanlong ka ng fugitive. Di ba? Ang daming yung kaso niyan ang daming illegal na ginagawa ninyo ngayong mga senador kayong hinayo pa kayo. Tatanga-tanga lang kayo. Tapos ngayon,
Gusto nyo ang tao, sasabihin niyo dapat sumusunod sa batas. Eh, kayo nga itong hindi sumusunod eh. Yan ang pinapakita nyong halimbawa sa taong bayan na hindi kayo sumusunod. Ano kayo, Diyos? Manang-mana kayo kay Duterte na pwede nyong i-bend ang law, pwede nyong baliwalayin ang lahat ng batas. Tapos kayo ang hari? What the heck? O sige lang, maghihintay tayo kung ano mangyayari. Nanyo. Yun lang. Bye!